po sa inyo. Welcome. Gusto ko lang po sana kayo kunan ng ilang reaction po sa mga recent developments po, kung maaari. First po, Mr. President, naglabas po yung Quezon City prosecutor po ng subpoena na pinapatawag daw po kayo. I believe this is in regards po with statements you made po mentioning si Congresswoman Franz Castro po of the ACT Teacher Party List. Yung subpoena po says that that you should appear on December 4 and 11 po in Quezon City. Gusto ko lang po yun ng reaction nyo, Mr. President. Alam mo, itong si Franz, party list yan, at they are the left who are the members of the Communist Party of the Philippines. Then, they joined the mainstream. Sumingit sila sa mainstream. Mga rebelde yan eh. Gusto nila sirain ang Pilipinas. Baliktarin nila kasi gusto nila magkomunista. Yung partido nilang ideolohiya. Gaya ng China noon, pati Russia. Yung Russia nga pati China, iniwan na, puro kapitalist na. Ang ano kasi yung sa intelligence fund di Inday. Yung sa intelligence fund di Inday kasi, kailangan niya na, yung binasa ko yung draft niya, yung propose na tinutulak na, yung justification kung bakit humingi siya. Kasi may mga eskwelahan na pinapasok ang mga, kita mo yung mga eskwelahan kung magano yung mga bata mag-riot, sinisira yung, tinatapon yung mga silya, ganon. Because napapasok sila ng extremism. Komunista. Na gusto ni Inday, yun na yung binasa ko sa ano niya. Yeah. Ipatatag niya yung PMT pa lang sa high school, pati ROTC. Kasi yung ROTC na wala eh. Compulsory no yun sa panahon namin. Then it became optional. Kaya binabalik ng Congress ngayon na talagang compulsory, dapat lang para sa akin. You know why? Pagka nakagulo itong mundo na ito, hindi lang sabihin mo gira. If there is, you know, whatever, catastrophe or earthquake na ganon, hindi kaya ng pulis pati bumbero gawin tulong ng tao. That's right. Yeah. So yung mga barangay, kung sino ang ROTC dyan, kung sino yung pinaka-senior na ROTC dyan, siya yung magpatawag, mag-assembly, dito tayo, ito galawin natin. At saka yung pumapasok na nababantayan, ma-report ka agad yung itong leader na student leader, ito radical, yun ang ni Inday, yung PMT pati ROTC, paano niya ngayon. Kaya nga hindi compulsory, so ibalik mo maging compulsory. Yung program na ni Inday was just to soften, to have a soft landing doon sa mga bata na sige na, pumayag na kayo, join ROTC kasi una-una, ano ba 2 years lang yan eh. Ano ba naman 2 years sa buhay mo, marunong ka military drill, pati maghawak ng armas, kung kailangan maubos ang mga sundalo natin, pati pulis. Nandiyan kayo, may reserva tayo. I-reserva of manpower. Yun, alam mo bakit? Hindi niya na-realize. Si Inday kasi has a dual thing. She is nakalimutan ko yung the correct term. Maybe somebody's listening to me. National parang reservist. Hindi pa sorry. Yung talagang sa about insurgency.
Dual ang inappoint siya ni Marcos eh. Yan ang hindi alam ng mga NTF-ELCAC. Oo. Siya yung Vice Chairman. So she has to go around advocating for the downfall or for the killing of this insurgent. Which is good. Kaya nga patayin mo kasi papatayin tayo eh. Wala namang ibang hinihingi yan kung hindi ang gobyerno mismo. So how do you deal with it? Piecemeal o sige, bigay ko muna sa iyo itong barangay na to. You have to fight it out. Kasi patayan talaga ito. Kaya yan doon na napunta doon kay Castro na. Total, ang gusto ninyo, baliktarin naman ng gobyerno. Bago ninyo babaliktarin ng gobyerno, patayin nyo lahat ang sibilyan, patayin ninyo yung kalaban ninyo, pati pulis, pati military. Kaya yan, hindi nila alam yan eh. And besides, Inday is a colonel. Coronel yan sa reserve. Kaya yan, tignan ninyo yung picture. Saan mo? May screen ba dito? Ayan. Ayan. Pwede military. Kaya yun. Kailangan niya ng intelligence man to make a soft landing doon sa mga PMT. Kasi ang bata ayaw talaga eh. Laro ng ROTC Sabado. Mag-uniforme ka. There is a resistance. Kaya gusto niya mag-program, mag-lecture, dalhin sa kampo yung mga bata. Dito. Many things, sa kanya na yan, intelligence fund, it's her discretion. Pero hindi yan pambulsa. Hindi ugali namin yan. Ako na presidente, ako billion ang hinawakan ko. Di sana nung ka-Mercedes-Benz na ako dito. It was a threat, Mayor, to the insurgency. Niwan ko dito, hanggang ganyan pa rin. Mayor, is a threat to the insurgency sa lahat naman ng congresswoman. Ito si Franz Castro lang nagreklamo eh. Because it is a counter sa kanilang ginagawang recruitment. Kasi itong fronts nila, nagpaligal sila eh. Kaya itong mga party list na mag-act, gano'ng anong teacher, naggawa sila ng mga party list. Kaya nga mas nagkamali talaga ang gobyerno dyan. Bakit sila pumayag ng mga party list? Pumasok tuloy ito. Nakapasok tuloy itong mga komunista. Legal pa. Yan ang problema. Pati doon sa mga estudyante, kita mo kung mag-riot dyan ang TUCP na mga estudyante, mga tinatapon yung mga silya sa... Yung sa UP, Mayor, ginigiba yung pintuan ng UP. They've been radicalized. That's the purpose of the intelligence fund. Oo. And they keep on demonizing her. Ano ba naman 125 million? Kagumay. Para lang naman yan sa mga seminar na ano. Kasi ang pumasok, akala nila ibulsa ni Inday. Kalayo. Si Inday, hindi na kailangan, kung magsabi ka lang may 125 million, gawin mo ng 200. So hindi gusto yan si Inday noon pa. Tracking. Noon pa. Asawa niya. They don't know her. Nakabahay yan ang sarili niya. Link, may follow-up? Mr. President, thank you po, Pastor. Iklaro ko lang, Mr. President, susunod po ba kayo sa subpoena ng QC prosecutor? Magpakulong na lang ako kasi oppress ako ni Franz. Kayong mga komunista, ganun. How I wish. Sana all.
There's never been a record when you were mayor, vice mayor, congressman, president, that you went after your political opponents. And one of which was a staunch enemy politically is Nograles. Never once. Criminal, okay, kasi yun ang mandate mo. But political opponents, walang record. Kaya, sa aking nakikita, when you said that, you were saying it hyperbolically na ito sila ang nagre-recruit, and then the students go to the mountain and they get killed. They kill and they get killed. For 54 years, ginagawa nila yun. So the passion that you have with Inday, na ginagawa lang masama, inahanapan talaga nila ng butas, yung 125 million, unconstitutional, impeach natin. The Filipino people are really seeing the true color of these people who are there in government. You read my lips. Okay. Dante, wala na? Pastor, kung mapatapati niyo, last na lang po. Oh, sige. Gusto ko lang po sana hingan si Mr. President ng reaction po dun sa statements po ni former Senator Laila de Lima, who was granted bail, and then ang nababalita po ngayon is that she said that she may be cooperating with the ICC. Ano po ba ang reaction niya po dito sa mga statement niya? Well, anyway, I would not want to question the wisdom of the court in granting sa judge yan. So I will not discuss. You allowed a degree of pinasok na ng komunista kayo, and you allowed it because of power. Initan ninyo yung anak ko na wala namang ambisyon niya. Sabi ko, ito sabihin ko sa inyo, ha? Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Na binigyan si Inday ng Vice Presidency, ako na President, si Pulong Congressman, si Baste Mayor. Tama na yan. Para sa akin, okay na kami. Ako kay Inday, huwag ka na mag-ambisyon, Inday. Anak kita. Ibigay mo na sa mga yung mga gustong ibigay mo yung bayan sa kanila, and let us see what will happen to this country. Kayong mga Pilipino, Romales gusto tumakbo ng presidente, bumoto kayo, mag-experiment tayo. Ako sabihin ko sa iyo, bumoto kayo. Ikaw, Romales, wag ka na mo, ako na magkampanya sa iyo ngayon na. So, presidente, mga Filipino people, subukan ninyo si Romualdez, ng pinsan ni Marcos, na anak ni Senior Marcos. Sige. Botohan na ninyo. Huwag ka na magkampanya, speaker. Ako na mismo ang nagsasabi sa Pilipino, botohin ka. Ngayon, bantayan ninyo ang military pati pulis. Kayong nakapagpunsabot dyan sa Congress, hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ang sakit ng puso niya. Ilan ang namatay na pinatay ninyo sa pulis pati militar. So yun ang ano mo, Mayor, yun ang sinasabi mo na the sentiments of the police, the military that have been killed in this insurgency war, tapos makita nila isang leader nakipagkaibigan doon sa alam nilang nasa white area, yun ang foreboding ng tao na baka may sentimento eh. Kaya nga,
Kaya ako, Pastor, hindi ako, I'm not worried na they will prevail. Sila ni I'm not worried. You know why? Diyan yung military. Ito yung female ano lang yan, makalito lang yan, nagatingin niya ng kung saan papunta ang bayan natin. You are just saying the sentiment pagkatapos inaakusahan ka nila na you are the ones initiating destabilization, which is not destabilization. Stabilization. Bakit ano? Oil or the military? Anong pagtingin mo sa mga military? Bubo? So yung nakikita natin, the military, the police are protecting this government from the insurgents who want to topple down government. And when you see a leader colluding with them, yun ang delikado. Kaya matapang sila eh. Kasi matapang sila mag-question. But the military is just listening. Kilala nila si Inday. Mayor si Inday. Bilyon ang dumaan sa kamay niya nung mayor pa siya. Matagal yung mayor dito rin eh. Kagaya ko. Baliktarin mo man ako ng baliktarin. Baliktarin ninyo. Punta kayo sa bahay ngayon sama ko. Tingnan ninyo yung bahay ko. Napunta na ng pastor. Nagpa-blessing ako sa bahay ko. Ito totoo ha. Kasi maraming mga church workers na sumama sa kanya. Hindi kami nagkasya sa bahay ko na pinablessing ko. Ayan si pastor. Teachers village yun yung mali. Ngayon hindi ako magyabang. Yung kapatid ko nakabili rin ng isang unit. Ngayon nung umalis na siya kasi yumama na, binili ko na. Kaya maluag na ng konti. But at the time nag-blessing kami, binili ko yan para sa sarili kong bahay. Ako. When I established a family home. Ako. Ang nag-blessing niyan si pastor. Kayong buhay pa nandyan, sila Ingrid, hindi kami magkasya lahat doon sa bahay nung nagkain kami. It's the same house until now. Sa labas sila nagkain. Kaya buhay pa yan sila lahat. Na ngayon, magpunta kayo sa bahay ko. Marami man tao, everyday, maraming tao doon nagpa-picture. Yan ang ko kung bakit. Nagtataka ako. Hindi naman ako nagyayabang. Hindi naman dapat ipagyabang yan. But everyday dyan, maingay talaga dyan sa labas. Lalo na yung mga hindi taga Davao. Magpunta dito, magpa-picture lang sa bahay ko. Yung bahay ko ngayon, merong second floor. Maliit lang rin. Para lang, kasi nung nanganak ako, 2 kwarto lang eh. So nanganak ako, hindi kami magkasya. Yung bata, pati yung asawa ko, yung sa kabila, alang-alang yung mga helper, patulog po sa labas. Nagpagawa ako ng kwarto. Maliit lang. Marami napunta na doon. Mga senador, pati congressman. Ay ano? Prime Minister, Rabi. Yung nabili ko, yung original, yung second floor. Yung nabili ko, yung kapatid ko. Yan yung bahay ko. Pero kung magpunta kayo dyan, kala mo malaki yan, so only good for about hindi bagay mo, napunta mas pastor, yung baba ng bahay na yan. Pati yan, yung bahay nakikita mo yung may gate, hindi magkasya ang 10 tao dyan. Talungin mo yung mga tao dyan sa village. Hindi, kaya, akala mo, tignan mo malaki, pero pumunta kayo. Yung bahay na yan, hindi kaya 10 tao. Kasi 6 pinaka. Sala, kusina yan, pati likod na. Yung second floor, akala mo malaki yan, 1 kwartong maliit lang yan akin originally. Nung alis yung kapatid ko, yumama na eh.
binili ko. Yan ang sala namin. Wala kaming sala doon sa first. Kasi yun ang original na pinaglalagyan namin ng mga bagay-bagay sa buhay. So, I'd like to make a statements to all and sundry that are insinuating that the Dutertes, Inday and former President are into corruption. You know, you